Nakaburo na ngayon sa Kalumpit, Bulacan ang 4 na miyembro ng pamilya na biktima ng massacre sa Valenzuela. Patuloy naman na iniimbestigahan ng mga pulis ang posibleng motibo sa krimen. May news to go si Isay Reyes live. Isay. Hawi sa buong magdamag, patuloy nga ang pagdating ng mga nakikiramay sa pamilya Kalalang, ang pamilya na minasakar kahapon sa Valenzuela City na siya namang nakaburol ngayon dito sa Kalumpit, Bulacan. Walang awang pinatay ang mag-anak gamit ang kutsilyo, gunting at samurai ng mismong katiwala nila na si Jeffrey Torla. Dead on arrival sa Jose Reyes Memorial Hospital sa Maynila ang 36 na taong gulang na si Verna Kalalang. Habang dead on the spot naman ang dalawa niyang anak na sina Hannah Castro, 15 taong gulang at Samuel Castro, 6 na taong gulang. Gayon din ang pamangkin nito na si Phoebe Lopez na 1 buwang gulang lamang. Si Baby Phoebe nagtamo ng 2 saksak sa muka at halos maputol ang kaliwang braso. Bukod tanging nakaligtas ang isa pang anak ng ginang, ang 12 taong gulang na si Joshua Castro. Ang kaibigan ng mag-iinang Kalalang na si Esther Mercado, mamimiss ang pagiging malambing ng mga biktima. Ako po ang nag-alaga dyan sa mga batang yan. Yung aking alaga, pag umuwi na po yan, hindi pa nakapaghubad ng sapatos, tatakbuhan ako, hanapin ako ang nanay ko. Sasabihin niya, nanay, tatay, eto na ako. Nakiramay rin ang kanilang mga kabaryo at malalapit na kamag-anak. Ayan, ano yan, kahit meron siyang galit, halimbawa, hindi po siya mapagtanim. At saka po, last week po, nagka-textan pa kami niya na nagkamustahan. Yung pala, yun na po yung huli naming pag-uusap sa text. Masayahin mo yan, lalo po yung inaanak ko. Pag uuwi rito yan, bibo yung bata. Tsaka talagang madaldal siya. Ang kapatid at tiyahin ng mga biktima gustong maniwalang bangungot lang ang lahat ng pangyayari. Katulad ng kanyang sinabi kahapon, naniniwala siyang may iba pang kasabwat ang suspect na nagpakamatay matapos ang krimen. Masyadong masakit yung ginawa nila sa pamilya namin eh. Yung mga bata, ang liliit pa, ang dami nilang stab wounds na yung, kahit sa hayop hindi mo gagawin. Inaasahan ko na sana lahat ng klaseng anggulo na pwedeng tingnan na nila. Pinakamahirap na araw sa buhay namin siguro to. Hirap namang tukuyin ng pulisya ang tunay na motibo ng suspect dahil binawian na rin to ng buhay makaraang magsaksak sa sarili matapos sa gawa ang krimen. Gayunman, inalis na ng pulisya ang posibilidad ng pagnanakaw dahil wala naman daw nawawalang mga gamit sa bahay. Tinitignang anggulo ang panggagahasa dahil natagpo ang walang saplot ang bangkay ng ina ng mga bata. Hawi sa mga oras na ito ay pansamantala munang nagpapahinga ang ilang kaanak nga nito mga nasawing biktima. Ilan naman sa ating mga nakita kanina na dumalaw nga at nakiramay napaka-emosyonal. Hindi pa rin talaga nila matanggap itong sinapit ng pamilyang ito na sinasabi nga nila ayon sa kanilang mga kwento talagang napakabait. At inaasahan na bago dumating ang araw ng linggo, darating ang 4 pa nilang kaanak para naman daw mapag-usapan ng isasagawang libing. At yan muna ang pinakahuling balita mula dito sa Kalumpit, Bulacan. Balik sa'yo, Hawi. Maraming salamat, Isay Reyes.